This is my prayer in the desert, and all that's within me feels dry. This is my prayer and hunger in me. My God is a God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a favor of more than gold, so refine me, Lord, through the flames. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forged against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, and triumph is still on its way. I am a conqueror anchored with Christ, so fear on His promise and stand. I will bring praise, no weapon forged against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All in my life, in every season, You is the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You is the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. Oh yeah. All of my life, in every season, You is the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. Oh yeah. All of my life, in every season, You is the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forged against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Welcome po sa ating online Sunday service natin pong patuloy na ginagawa. Sa kabila po ng pandemic ay patuloy po natin binibigyan lugod o patuloy po natin binibigyan ng kapurihan ng ating Diyos. At sa pamamagitan po ng online Sunday service pong ito, kayo pong mga kapatid ko sa pananampalataya ay muli ko pong wine-welcome at binabati po ng isang maganda at pinagpalang umaga. Sa oras po mga kapatid sa pananampalataya, nais kong ibahagi sa buhay po natin sa kadahilanan po aking po mga napansin, aking po napuna, yung sitwasyon po natin. Di po ba maharap tayo sa COVID-19 crisis at ngayon po pinagdadaanan naman natin ang mga typhoon
like Quinta, and then ngayon kung papasok na bagyo ay si bagyong Rolly, and then may kasunod pa pong bagyo. Mga kapatid sa pananampalataya, dahil po sa bagyong Quinta, ang isa po sa miyembro ng pamilya po namin o kamag-anak po namin ay pumanaw. Dahilan kung bakit nagustuhan ko po ang topic na ito. Muli ko pong babalikan ang topic na ito upang sa ganoon ay manariwak po sa atin ang kahalagahan ng buhay po natin. Pero bago ang lahat, tayo po muna lahat ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sa Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po'y nagpapasalamat po kami sa biyaya at habag na patuloy na pinagkakaloob po sa amin, maging sa kalakasan po ng katawan, sa mga pagpapala na patuloy po namin tatanggap, at sa umaga pong ito'y nagpapasalamat kami sa kalakasan na meron po kami ngayon. Nakita po namin, nagising po kami sa amin po mga mahimbing na pagkakatulog, nakita po namin ang ganda ng sikat ng araw, nakita po namin, Panginoon, at nilulawalhati po namin kayo sa oras po ito. Salamat, Panginoon, sa isang linggo nagdaan na kami patuloy mong pinagpala, patuloy mong iningatan, patuloy mong sinasamahan. O Diyos, dakila, sa umaga pong ito, isamahan po kami sa aming pong pagpupuri. Itataas po namin ang iyong pong pangalan sa pamamagitan po ng aming pong pagsamba sa oras pong ito. Nawa, Panginoon, ay pagkalooban mo kami ng knowledge and wisdom na nagmumula po sa inyo upang sa ganoon ay amin pong maintindihan, amin pong maunawaan ang mensahe mo sa oras pong ito at may apply po namin sa spiritual po namin pamumuhay sa bawat araw na amin pong nilalagi sa mundo pong ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Ito po ang aming samang dalangin. Pasasalamat, lakip ang pinakamataas papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa ating mga music team na patuloy pong umaawit sa ating Panginoon na patuloy po tayong sinasamahan, patuloy po tayong nililid para purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang mensahe ng ating Panginoon ay manggagaling sa Aklat ng Mangangaral, chapter 3, verses 1 to 22. So medyo may kahabaan siya, pero paiiksiin lamang po natin sa pamamagitan po ng ating simpleng outline na aking pong ginawa. At ang meaning po o ang topic natin ay purpose in life. So mahalaga po na malaman natin ano ba yung purpose ng buhay natin. So kayo po mga kapatid sa pananampalataya, ano po ba ang purpose ng buhay ninyo sa inyong pagkakaalam habang kayo ay naandya sa inyong tahanan, habang kayo ay gumigising sa umaga, bago kayo matulog, ano ba talaga yung purpose ng buhay po natin dito sa mundong ito? Bakit ako naandito? Ano ang ginagawa ko dito? Ano ba talaga ang goal ko sa buhay? O ano ba ang purpose ng buhay ko sa lupang ito? Natanong na po ba natin ang ating mga sarili? Ano ba talaga ang purpose ng buhay natin? There is an occasion for everything and time for every activity under in heaven. So, may kanya-kanyang kapanahunan dito po sa liputan ito, sa ilalim po ng langit, ayon po sa Aklat ng Mangangaral, Kapitulo 3, talatang 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So mga kapatid sa pananampalataya, ang unang pag-usapan natin, God orders time for everything. So ang Diyos ay naglaan talaga ng panahon, ng oras sa lahat ng mga bagay na ating po nakikita dito po sa libutan ito, dito sa mundong ito, maging ang personal nating mga katawan. Sabi nga po dito sa verse 2, ay panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbubunot ng itinanim. So, akin po na-realize na buhay talaga ng tao ay hindi po natin alam o hawak kung hanggang kailan tayo mamamalagi dito sa mundong ito. Mamamalagi sa mundong ito. Bakit? Kasi nga po, sabi ng manalaksalatan ay may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani ng kanyang tinanim. So, ang lahat ng bagay ay nagpapakita lamang na may nakalaang oras o season kung kailan magsisimula at kung kailan matatapos. Dapat po na ma-realize natin sa ating pong mga sarili para dapat malaman po natin ang kalagahan ng buhay natin. Ano ba ang purpose ng buhay ko sa sanlibutan ito? At dahil pag nalaman po natin yung kahalagahan ng buhay natin,
makikita naman po natin itong habang ako'y nabubuhay, ano yung pinakamagandang gawin ko na pwede akong pwedeng magdulot ng kagalakan sa aking puso, pwede magdulot ng kagalakan sa aking kaisipan, maging sa aking buong pagkatao. So mga kapatid, sa pananampalataya, ibig sabihin po nito, wag na nating sasayangin ang bawat oras na lumilipas, bawat oras na dumarating. Ang point po natin dito, yung pinag-usapan po natin, o kasabihan natin, time is gold. Ang oras ay mahalaga, that's why sinabi niya doon, time is gold. At dapat makita po natin, ang kahalagahan ng oras ay dapat po ginagawa na natin. Mga kapatid, sa pananampalataya, isang bagay pa din po dito, yung pagsamba natin sa Diyos. Every Sunday, pagdalo natin ang gawain ng ating Panginoon, ay dapat po bigyan natin ng kahalagahan sa buhay po natin. Bakit? Bakit natin bibigyan ng kahalagahan? Kasi hindi na natin pwedeng magawa sa araw ng bukas. Bakit? Kasi sa araw ng bukas ay hindi po natin alam kung tayo ay may hininga pa, kung tayo ay malakas pa, kung tayo ay makakalakad pa, kung tayo ay makakita, kung tayo ay makakapakinig. Sabi nga po ng isang napakinggan ko, ang sekreto niya kung bakit nagagawa niya mga bagay na gusto niyang gawin para sa araw ng bukas, yung mga mahalagang gampanin sa araw po ngayon, ang sinasabi niya, bukas ako ay patay na. That's why gagawin ko yung dapat kong gawin sa araw na to, gagawin ko yung best ko para magawa ang bagay na gusto ko. Para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Bakit? Kasi nga iniisip niya na sa araw ng bukas ay wala na po siya. Kaya yun yung pinakang maganda na ginagawa po niya para magawa niya po yung mga bagay na gusto niya. At ang mga bagay na dapat ginagawa sa araw po na to, sa oras po ito, ay hindi na dapat ipinagpapabukas pa. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtatangis, at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato, panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig, at panahon ng pagtatanim, panahon ng pagdigma, panahon ng kapayapaan. So, dito sa verses 2 hanggang 8 ay binabanggit yung God orders time for everything. Dapat pong maintindihan natin na ang purpose ng buhay natin ngayon sa lupang ito, maalaman po natin na lahat ng bagay sa mundong ito may katapusan, may simula at may katapusan. At kapag naalala po natin ito at natutunan po natin sa buhay natin ito, dapat bigyan na po natin ng pahalaga ang mga bagay na ginagawa natin, lalo't higit ang pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo sa isa, ano ba ang purpose ng buhay po ninyo sa lupa pong ito, malamang sa isasagot po ng ilan sa inyo, ay upang bigyan ng kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. Itaas, luwalhatiin ng Panginoon, sampahin ng Panginoon, paglikuran ng Panginoon. At yun talaga yung sasagot ninyo. Dahil tayo po, mga Kristiyano, kapag tinatanong ng mga ganung bagay, ay yun po ang sinasagot. Ngayon, mga kapatid, kung tatanungin po natin yung mga taong nakapaligid sa ating pong, hindi po natin mga kapananampalataya, mga hindi sumasamba, kung tatanungin po natin sila, ano bang purpose ng buhay mo? Sasagot po nila ay magtrabaho, mag-aral, magtrabaho, kumain, magsaya. So, yun po yung isasagot. Mag-inom, yun po yung isasagot po nila sa mga tanong pong iyon, sa tanong pong iyon. At tama naman po sagot yun. Realidad po ng buhay natin na ang ginagawa natin sa mundong ito ay ganon. Kumain, magtrabaho, kumain, magpasasa, magpakasaya sa pamamagitan ng ating mga pinaghirapan. At yun po yung sagot sa tanong pong iyon. Kaya lang nga, mga kapatid, ay tayo po yung mga Kristiyano, ang lagi nating thinking ay ano ba yung ikalulugod ng ating Panginoon, ano ba yung dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Kaya yun po yung sagot po natin. Dito po sa ating pong pag-uusapan, eternity is in your heart. Eternity is in your heart. Yun yung pangalawa na dapat nating makita. Dito sa ating kaibuturan ng ating mga puso,
Ang lagi naman po nito ay kung paano natin mapaglilingkuran ng ating Diyos. At yun po yung napakaganda na maging layunin po ng isang Kristiyano kagaya po natin. Okay, layunin o yung purpose ng buhay niya ay paglingkuran ang Diyos habang buhay. Sabi po dito ni Haring Solomon, ano ang pakinabang ng tinatamo niya na gumawa sa kanya ng pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso. Sana pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa maggalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. Nalalaman ko anumang ginagawa ng Diyos magiging mapagkailanman paman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis sa ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Mga kapatid, sa pananampalataya, yung verse 15 ay aking pong isasama na rin. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyayari na rin, at tinahanap ulit ng Diyos ang nakaraan na. So, matagal na po pinagpala ang salita ng ating Panginoon. 3 ways of God enrich our life. Tatlong kaparaanan, tatlong daan o pamamaraan ng Diyos kung paano mapapagyabong ang ating mga buhay. Una, eto, God gives me work. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga work, mga trabaho na meron po tayo. Sabi nga po dito sa verse 9, ano ang pakinabang na tinatamo niya na gumagawa ng kanyang pinagpapagalan? Sa madaling salita, yung tao ay nagpapagal sa kanyang mga ginagawa para meron siya pong makain, meron siyang madala sa kanyang pamilya. Sa makatuwid mga kapatid sa pananampalataya, ang Diyos ay nagpo-provide ng ating mga physical needs. Maging ang spiritual needs po natin ay patuloy na ipinoprovide ng ating Panginoon. At yun po yung kagandahan na binibigay niya sa atin. And then, God gives me a desire for the future. Binibigyan tayo ng Diyos na hangarin ang magandang buhay. And then pangalawa, God gives me the gift of life to enjoy today. So, kung makikita lang po natin mabuti yung bagay pong ito, ito po yung gusto kong banggitin po sa inyo, sa verse 15. And then verse 12 pala muna. Sabi dito, ito yung gusto mong bagay na gusto ko pong banggitin po sa bawat isa atin. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa maggalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Ngayon, may mga tanong kong ganito. What is the meaning of life? May mga taong ang meaning ng buhay po nila ay makamit po nila ang tagumpay. Maging successful sa buhay. Magkaroon ng magagandang bahay, magagandang sasakyan, mamamahali sa sasakyan, maraming ari-arian. Yun po yung meaning ng buhay na successful. Pero ang sabi po ng ilan, mga kapatid sa pananampalataya, magkakaroon lamang ng meaning ang buhay mo kung ikaw ay patuloy na tumutulong sa iyong kapwa. Kung patuloy kang naghahanap ng mga taong iyong malalapitan upang tulungan sila. Hindi lang sa financial na pangailangan, maging sa mga spiritual na bagay, maging sa physical po nila, yung mahalagang pananalita po natin na maa-adapt po nila. Malaking bagay po yun. Yun po ang isang paraan para magkaroon ng meaningful na buhay. Kung ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Diyos at patuloy kang tumutulong sa iyong mga kapwa, higit sa lahat ay kapwa mananampalataya, maging sa mga hindi po natin kapananampalataya ay patuloy kang nagbibigay ng magandang patuloy kang nagbibigay ng kabutihan po sa kanila. Ang sabi nga po dito, mabuting habang sila'y nabubuhay. Gumagawa ng mabuting habang sila'y nabubuhay. Ngayon kapatid sa pananampalataya,
Marami na po ba tayong nagawa ng kabutihan na hindi po natin kakilala, na hindi po natin kapananampalataya, o ang ginagawa lang po natin ng kabutihan ay ang mga tao ating kakilala, ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga kapatid sa paglilingkod, at ang ibang tao na hindi po natin kakilala, hindi po natin ginagawa. So, mga kapatid sa pananampalataya, gaano nakadami yung mga taong iyong natulungan, yung mga taong nabigyan mo ng kabutihan, nabigyan mo ng pagpapahalaga, gaano sila kadami? Mabibilang ba ito sa iyong mga kamay o hindi na? Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, ang ginagawa ng tao ay magpakasaya, sa dito maggalak, at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Sa verse 12. So verse 13 naman, ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. At yung ating pong mga tinatamasa ngayon, kung kayo ay may mga negosyo, kung kayo ay may mga ari-arian, mga bukilin, at tuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon, yan po ay bunga ng inyong pagpapagal. Yan po ay bunga ng inyong pagpapagal, ng inyong paghihirap, na siyang kaulooban ng Diyos na i-provide po sa inyo dahil kayo po ay nagsisikap. At ang sabi niya dito, ang bawat tao ay malarapat kumain doon sa inyong pong pinagpagalan, sa inyong pong pinaghirapan, nararapat ding uminom doon sa inyong pinaghirapan. Ibig ko sabihin dito mga kapatid sa pananampalataya, ito'y gagawin natin ng merong kagalakan sa ating puso at lagi natin ipagpapasalamat sa Diyos dahil ito'y kabutihan sa lahat niyang gawa na siyang kaloob naman ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang source ng blessing natin, ang lagi po sinasabi ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. That's why dapat po natin laging ipagpasalamat po sa Kanya. Lagi po natin siyang aalalahanin sa buhay po natin. And the next, nalalaman ko anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanman pa man, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginagawa ng Diyos upang ang tao ay matapos sa harap niya. Ang mga nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap ulit ng Diyos ang nakaraanan. Mga kapatid, sa verses 14 and then 15, gusto ko pong banggitin sa atin. Kung babalik tayo doon sa verses 2 hanggang 9, 8, ay makikita po natin na ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Ngunit ito'y paulit-ulit lamang nangyayari. Yung mga pandemic na pinagdadaanan po natin ito, paulit-ulit lang po ito nangyayari. So, ang bagay pong ito, natin pong pinag-uusapan, ipinapakita po kasi dito sa tema ng Mangral, sulat po ni Haring Solomon, ang lahat ng bagay sa lupa ay walang kabuluhan. All is vanity. Maging ang buhay natin ay walang kabuluhan. Kaya gusto ko pong pag-usapan natin, kaya gusto ko pong ibahagi sa atin ang purpose ng buhay po natin. Ano ba ang layunin mo sa lupang ito? Ang magkakaroon nito ng magandang layunin, magkakaroon nito ng magandang bunga kung tayo ay patuloy na magpapagamit at maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And sa verse 16 naman po, hanggang sa mga sumusunod na talata, pangatlong putos po natin, aking pong babasahin sa inyo. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw sa dako ng kahatulan na naando ng kasamaan at sa dako ng katuwiran na naando ng kasamaan. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala, sa bawat gawa. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng tao upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila ay mga hayop lamang, sapagkat ang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila ay mga hayop lamang, sapagkat ang nangyari sa mga anak ng tao ay nangyari sa mga hayop. Sa mga tuwid bagay, isang bagay na nangyari sa kanila. Kung paanong namatay ang mga hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hilinga, at ang tao ay walang karangalan higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay nabubuhat sa alabok, at lahat ay nauwi sa alabok ulit. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung nagpapailan lang ang diwa ng hayop kung napapaiba sa lupa?
Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi kundi ang tao ay magalak sa kanilang mga gawa sapagkat siya ay kaniyang bahagi, sapagkat sino mang magbabalik sa kanya upang makita ang mangyayaring pagkamatay niya. Dito po mga kapatid sa pananampalataya, ang kamatayan, death is coming to all. Ang kamatayan ay naandiyan para sa lahat. Hindi po natin alam kung kailan po natin magkita ang buhay natin. Kaya nga po dito, sa Hebrew chapter 9 verse 27, dito pinapakita dito sa ating pinag-usapan, life is too short. Life is short. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ano ba yung mas maigi na ating gawin, mas mabuti na ating gawin? Kung natatandaan niyo po yung mga verses na mas maigi pang mag-impok ng kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Doesn't mean na hindi mo na kailangan magtrabaho sa lupa. Hindi mo na kailangan mag-aral. Hindi po yun ang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya. Dito sa Hebrew 9 verse 27 ay talagang makikita po natin at dapat po natin pagandaan. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ano ang pakiramdam o ano ang sasabihin natin kung tayo ay haharap na sa hukuman ng ating Diyos? Halimbawa, naandiyan po tayo at ang Diyos ay nakikita natin sa ating harapan na nakatayo dito at tayo kinakausap niya. Tayo ay hahatulan niya. Tatanungin niya tayo, ano ang ginawa niyo sa lupa? Nung kayo ay nabubuhay pa, ano ang inyong pinagpagalan? Ano ang inyong pinagkabisihan? Ano ang isasagot po natin? Di po ba, kung wala tayong ginawa, kundi ang mga bagay na makabundo, wala tayong sasagot. Pero kung ang ginawa natin ay paglingkuran ng Diyos, tiyak, may isasagot po tayo sa ating Panginoon. At bilang conclusion po sa usapan po natin sa topic po natin ito, sa Mga chapter 12 verse 13 ay ito po ang nakatala. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ulitin ko, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano daw po yung buong katungkulan ng tao? Yung mga utos. Sa Old Testament, may 10 utos na ibinigay ang ating Diyos, si Yahweh. Sa New Testament, ibinigay din ang utos. Para na ginawa po dito, naging summary. Isinama rin na lang po yung 10 utos. Ginawa na lang 2. Ano pong utos yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So mga kapatid sa pananampalataya, ang purpose ng buhay natin dito, bukod sa magtrabaho, magpagal, sa pagtatrabaho, kumain, uminom, yun naman po lahat ng yun ay panglupa lang. Dito sa lupang ito, walang kabuluhan. Dito sa lupang ito, may kabuluhan, pero pagdating sa harap ng ating Panginoon, walang kabuluhan po yun. Magkakaroon lamang ng kabuluhan ng buhay natin dito kung paglilingkuran natin ng ating Panginoon ayon po dito. Kaya nga sabi sa 30, ito ang wakas ng mga bagay. Ang lahat ng bagay ay may kapanahunan at may kawakasan. Dahil dito, matakot ka sa Diyos, matakot tayo sa Diyos, at sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ito ang katungkulan ng tao. Ang purpose ng buhay po natin, bukod sa magtrabaho, bilang mga Kristiyano, ang purpose ng buhay po natin ay paglingkuran ang Diyos. Kaya nga, why I am here? Bakit ako naandito? Naandito ako dahil ito ang niloob ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. What am I doing? Ano ba ang ginagawa ko? Ginagawa ko to dahil ito ang kalooban ng Diyos. What is my purpose in life? The purpose of your life is to serve God until the last breath of your heart. Muli po mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po. God bless sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay manalangin. Sa amin, nag-iisang Diyos, maraming salamat Panginoon sa kaunting oras na binigay mo po sa amin
na makapag-aral, makarinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Muli, Panginoon, nawa ang ilang mga bagay, ilang mga panalita sa umaga pong ito ay magbigay po sa amin ng encouragement tungkol sa purpose po ng buhay po namin sa mundo po ito. Marami po kaming katanungan sa aming pong kaisipan. Subalit kayo, Panginoon, tunay na nakakaalam lamang po ng tunay na kasagutan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinabahubayan na po namin sa iyo. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa po sa amin, maging ang mga leaders ng Eagle Tree Church of Christ, ang lahat po ng mga miyembro dito, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, ay pagpalain at ingatan mo. Lalo tigit, Panginoon, sa banta ng COVID-19 at sa banta ng Super Typhoon Rolly, Panginoon, ingatan mo po sila. At nawa, Panginoon, ang laging manaig po sa buhay po namin ay ang kalooban mo, ang kabutihan mo, ang nais mong mangyari sa buhay po namin. Mapaglingkuran ka nawa namin, Panginoon, hanggang sa uling tibok ng aming pong mga puso ay maging kasama po namin kayo at makamit po namin ang lubusan ang pangako na patuloy mong ibinibigay po sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, ito ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus, sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Muli po mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat po. God bless sa bawat isa sa atin. See you next Sunday and Thursday, Friday, and Sunday. God bless sa bawat isa po sa atin. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh Jesus, that could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you have raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay dadako sa baang banal na hapunan. Ay matatagpuan natin sa unang Korinto, 11, versikulo 23 hanggang sa 29. Ganito ang mababasa. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan at tinawagan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon, nang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom nang hindi pinahalagaan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Purihin sa pagkabasa, tayo po sandali manalangin. Ama namin ang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama, dahil binigay mo ang bugtong mong anak dito sa lupa mula sa langit upang tubusin kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pagpako sa krus sa bantay Kalbaryo. Narito rin, Panginoon, ang ubas na simbolo ng kanyang dugo na nabuhos mula sa sugat ng kanyang mga katawan, Panginoon. Narito rin ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan na nabayubay sa bantay Kalbaryo. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita o sa gawa, upang kami po'y karapat-dapat na tumanggap at uminom sa saro. Ito ang sama-sama namin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo. Amen. At tayo naman po ay dumako sa pagkakaloob. Ang pagkakaloob po ay matatagpuan natin sa Marcos 12, talataan 41 hanggang 44. Ganito po ang sinasabi. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ay ang buniyang kinabubuhay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, nagpapasalamat kami sa patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya na pinagkakalob niyo po. Biyayang pinansyal, material o higit sa lahat, biyayang espiritual, Panginoon. Maraming salamat po sa bagay na ito na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin na matutulong namin sa aming buhay na pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa mga anak nyo na patuloy na ginagamit, patuloy na tumutulong pinansyal sa inyo pong banal na iglesia. Nawa patuloy po silang pagpalain, ingatan at gabayan. Ganon din, Panginoon, ang bawat isa na magbibigay ng kanilang kaloob, Panginoon. Patuloy po nawa silang pagpalain, ingatan at gabayan. Ganon din, Panginoon, dalangin namin at nilalapit namin ang inyo pong anak na siyang nag-iingat ng salaping nalilikom.
Nawa patuloy po siyang ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain at ilayo sa anumang kapamakan. Ganon din ang kanyang buong pamilya. At ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang mga walang kakayahan na magbigay, Panginoon. Nawa patuloy po silang bigyan ng trabaho o pagkakakitaan nang sa gayon ay maibigay nila ang kanilang kaloob sa inyo pong banal na iglesia. Muli po, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan lamang ng aming tagapagligtas sa Jesus, sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord.
tayo pong muli ay mag-ukol ng isang panalangin sa pansamantalang pagtatapos ng ating gawain. Tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin. Ituon po natin ang ating puso't isipan sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na lubhang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito na muli mo kaming binigyan ng pribileyo upang makapakinig at makapag-aral ng inyong pong banal na salita. Maraming salamat po at nawa kayo lamang po ang aming naitaas at nabigyan ng ngiti sa inyong mga labi. Ang pangalan niyo lamang po ang aming napapurihan sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong pong mga anak na siyang nanguna sa gawain ito mula sa music team. Patuloy po nawa silang pagpalain, ingatan, gabayan at nawa patuloy silang makapaglingkod sa inyong pong banal na iglesia. Ganon din, Panginoon, ang aming mga ngaral. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa anak niyo pong ito. Maraming salamat po sa isang napakagandang mensahe na inihatid niya sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kulang kami sa kaalaman na dapat naming matutunan. Maraming salamat po sa anak niyo po na ginamit at nawa patuloy po siyang ingatan, gabayan kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganun din dinadalangin namin ang bawat isa. Bagamat malayo kami sa isa't isa, ay hindi ito naging hadlang upang patuloy ka namin purihin at sambahin. Kahit sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, sa online namin ginagawa, ay hindi ito naging hadlang upang patuloy ka namin papurihan at sambahin. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama sa ganitong gawain. Nawa, patuloy po silang ingatan, gabayan kung ano man po ang kanilang kalagayan, kung sila man po ay may problema o karamdaman. Naniniwala kami, Panginoon, na kami lamang po ang isang Diyos na may kontrol at kapangyarihan sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na alisin niyo po ang kanilang mga kabigatan sa kanilang kalooban. Ganon din, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na nasa malayong lugar o nasa ibang bansa. Patuloy silang ingatan, gabayan, pagpalain at ilayo sa anumang kapahamakan. Ganon din, dinadalangin namin ang aming mga kapatid at pinasasalamatan namin ang kaarawan na lumipas o darating na kaarawan, Panginoon. Maraming salamat po sa isang buong taon na patuloy po silang binigyan ng kalakasan, pisikal, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa kanila. Nawa, Panginoon, na bigyan niyo pa po sila ng marami pang kaarawan. Muli po, maraming salamat po. Nawa, Panginoon, dumadalangin kami at inilalapit namin ang aming bansa, Panginoon, na nagbabadyang muli na papasok na bagyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa inyong kapangyarihan na hindi niyo po hahayaan na makapaminsala sa aming bansa ang darating na bagyo, Panginoon. Nawa ay kung inyo pong loloobin, ay ilihis niyo po ang bagyong ito. Nang sa gayon ay hindi na makapaminsala sa aming bansa at sa aming sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. At kung inyo pong loloobin sa darating na linggo, ay makapagdaos muli kami ng ganitong gawain at patuloy ka naming papurihan at sambahin. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan lamang ng aming tagapagligtas, Jesus, sa tulong at patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Hayaan ninyo itaas ko ang aking kanan kamay para sa pagpapala. Ayon sa kagandahan loob ng Panginoong Hesukristo, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, sa pagkilala sa ating Panginoon, na siyang tagapagligtas, na si Hesukristo, sa kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanpaman. Amen.